ating mga kakilala, no, mga ibang grupo, no, sa paniniwalang tama ang kanilang pananampalataya. Ngunit ang nakakatuwa po dun ay sa 4,000 relihiyon ay Baptist ang nakapagturo sa atin. Amen? Amen. At purihin po ang Panginoon dahil ang Baptist ang may pinakamalapit kamukha, no, na itinuturo ng ating Panginoong Jesus. At yan ay mine-maintain natin. At sa ating doktrina ay naniniwala tayo sa tinatawag na Church Perpetuity. No, na ang church na itinatag ng Panginoon from Matthew 16:18, ito ay nagpatuloy, hindi siya nawala. So kaya kung bakit iniisip ng tao na wala na ang church ng Panginoon na kanya itinayo. Kaya ang ginawa ng tao ay gumawa ng relihiyon, no, sa paniniwalang hindi ito nagpatuloy. Pero yung trail of blood, no, yung styro na yan, ay nagpapakita, no, at ang salita ng Panginoon na hindi na putol ang church, no, yung red dot na diretso, yun yung church ng Panginoon. Yung mga red dot na mga nahiwalay, no, yun yung mga naging protestante na, no, hindi na na-maintain yung katuruan ng ating Panginoon, no? Alright, kaya sa katagalan ng panahon ay matututunan din natin yan, at yan ay po itinuturo ng ating church, no? So sa paniniwalang ang church ng Panginoon, hindi po ito nawala at hindi naputol, no? Okay, so ngayong umaga ay tumayo na po tayong lahat. Tayo po ay magbuklat na ng ating mga Biblia, at nais kong buksan natin ang ating King James Version Bible. Sa aklat po ng San Lucas, Kapitulo 16. Luke 16. So ito ay aking naipangaral na sa mga nakalipas na mga buwan, no? Ngunit nais ko pong muling balikan ang mga talatang ito in verse number 19 at sa verse 20. Say amen kung nyo nakita. Amen. Ganito pong sinasabi, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. 20. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died, and was buried. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside this between us and you, there is a great gulf fixed, so that they will pass from the land you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have brethren that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.
Abraham said unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And 31, And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, through one rose from the dead. So tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming mahabagin sa lahat, kami po lumalapit, Ama, sa trono ng inyo pong banal na paanan at minsan pa ang inyo pong mga salita na aming mapag-aaralan, marinig, may papangaral, ay aming makita ang mga katotohanan na napapaloob sa mga talatang ito. Bagaman ito ay aming madalas na naririnig sa pulpito, ngunit ang inyong mga salita ay laging may hatid na bago, Panginoon, sa aming mga buhay. At minsan pa, patawad po sa aming mga kasalanan, linisin mo po kami sa lahat ng aming mga karumihan, at ang inyo pong gabay, ang aming hinihiling na makagawa na may kalayaan sa puso ng inyo pong mga anak, Panginoon. Maging ang inyong abang alipin na gagamitin ay gamitin nyo lamang para sa inyong kaluwalhatian. At kayo pong magpakahayag sapagkat ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nakakaupo na po tayong lahat. So, as I said before, ang talata pong ating binasa ay hindi na pangkaraniwan. Ito ay madalas na ating narinig. At gaya nga po ng tinuturo ng Biblia na hindi talaga tayong mga buhay ang nananalangin sa mga patay, kundi ang mga patay, ang kahulugan kasi ng patay ay separation. Separation of the body, separation of the soul from the body. Ang paghihiwalay ng katawang lupa at ng kaluluwa ng tao. Yun ang meaning ng death. Na yung kaluluwa, siya yung talaga yung hindi namamatay. Siya yung tunay na Brother Manuel. Siya yung tunay na nasa loob ko. At itong aking katawan, ito'y baro lamang ng aking kaluluwa. At isang araw ito ay manghihina, magkakasakit, mamamatay, mabubulok, ibabaon sa lupa. Pero yung tunay na Manuel, na yung nasa loob ko na siyang kaluluwa, ay hindi sakop ng edad, hindi sakop ng karamdaman, hindi sakop ng kamatayan. Bakit? Sapagkat ang kaluluwa ay eternal. Siya yung nakakita, siya yung nakakaamoy, siya yung panlasa, siya yung nakakarinig. Yung may mga five senses na tinatawag. Kaya nga pagka sinabing, uy, patay na siya, ibig sabihin, wala na siyang pandama. Wala na siyang panrinig kahit anong tawag mo pa sa kanyang pangalan. Kahit anong sarap ng pagkain, hindi niya malalasahan. Bakit? Umalis na yung kaluluwa. Umalis na yung tunay na Manuel. Yun ang binabanggit ng Biblia. At dito sa ating binasa na ang buhay ay maiksi. Kahit may pera ka, darating ka rin sa punto na ikaw ay mamamatay. Kamukha nung mahirap. So, ngayong umaga, pamamagatan po natin ang ating mensahe. Sino ang may malasakit kung sila ay mga papahamak? Sino ang may malasakit kung sila ay mga papahamak? Sino ang may malasakit kung sila ay mga papahamak? Sino nga ba? Who cares? Okay. Papahamak. Papahamak. So nakita po natin na ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hindi natin pwedeng tanggihanan na ang tao na namatay, ay meron pang ikalawang buhay, at ang ikalawang buhay na ito ay depende kung saan tutungo, sa langit o sa impyerno. At ito nga ang Biblia, gaya ng ating binasa, na yung mayaman, nung siya ay namatay, anong sabi dito? Siya ay binaon sa lupa, nalibing. At nung namatay naman si Lazaro, ang sinabi dito ay dinala ng anghel sa sinapupunan, kinalalagyan, ni Abraham. Saan yan? Sa paraiso.
At dito ay malinaw na itinuturo na ang Biblia ay ang tao ay meron siyang destinasyon pagkatapos ng buhay dito sa lupa. At yun ang pinakamahalagang paghandaan ng isang tao bago dumating ang kamatayan. Noon ay parang nakakatawang marinig na ang sasabihin ng isang taong ligtas, sa langit ako pupunta. No, napakabait mo naman. No? Walang nakakaalam niyan. Buhay pa tayo. Usually yan ang ating naririnig at minsang naging ating filosofiya sa buhay na walang nakakaalam niyan, walang nakakatiyak. Basta ang alam natin, tumatawag ka sa Diyos, meron kang relihiyon, at hindi ka nang lalamang ng kapwa, gumagawa ka ng kabutihan. No? Pero ganun pa man, kahit na ang tayo gumagawa ng kabutihan, no? Ay hindi pa rin niya tiyak kung sa langit siya pupunta. Pero ito ang mga ilang bagay na pamamaraan ng tao para masabi niyang sa langit siya pupunta. Yun nga lang ang nakakalungkot, gaano karaming kabutihan ang dapat nating gawin. Hindi natin alam. 100, 1,000, 2,000, no? 1,000,000. Pero ganun pa man, bagaman alam natin na tama ang gumawa ng mabuti, mas nakalalamang pa rin na tayo nakagagawa ng kasalanan. So, ang sabi ng salita ng Diyos, no, yung ikaw ay makapag-isip ng masama sa kapwa, ay nagkasala ka na. No? At sa loob ng isang araw, sabi ng isang tawag dito, nag-aral tungkol dito, no, ay hindi lang naman talaga isang araw. Kinuha yung statistic no? Hindi ko alam kung mathematician ng nag-compute na to. So sa loob ng isang araw, hindi lang naman isang nagagawa nating kasalanan. Tama ba? Right. Kasi sabi ng Biblia, mag-isip ka lang na masama sa babae, nagkasala ka na ng pangalan niya. Diba? Isip pa lang yan, hindi mo pa ginagawa. At ganun din, kung may lumalabas sa ating bibig na hindi maganda, nagkasala ka na. At sabi ng dalubhasa, kung ikaw ay nagkakasala, sabihin na natin isang beses isang araw. No? Yan ay sa loob ng isang buwan ay meron kang kasalanan 31, 30, depende sa buwan. Kung may 31 o wala. At sa loob ng isang taon 365 ang kasalanan mo. At kung yan ay itatimes mo pa, kung ilang taong ka ngayon, gano'ng karami yun? Madami. Kaya hindi natin tiyak, no, kung ilang kabutihan ang ating gagawin dahil sa kasalanan pa lang ay specific na ang salita ng Diyos na tayo hindi pupunta ng langit sapagkat tayo makasalanan. At gaya ng ating binasa na yung mayaman, no, I believe gumagawa ito ng mabuti kamukha ng natin nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Dahil siya merong salapi, meron siyang kakayanan para tumulong. May kakayanan para magbayad ng doktor, para gamutin ang kanyang mga kamag-anak. I believe nakakagawa siya. And yet, ang malungkot dito, nung panahon na sila ay binawian parehas ng buhay. No? Bagaman masarap ang kanyang buhay, sabi dito, kumakain siya ng sagana. Ibig sabihin, hindi lang 3 beses, 4 na beses isang araw siya kumakain. Meron pang merenda, meron pang midnight snack, bukod sa tanghalian, almusal, tanghalian, hapunan. Sabi dito, kumakain siya ng sagana at nagdaramit ng mga Gucci, Hermes, ayan, Louis Vuitton. Lahat na ng mamahalin nasa kanya na. Pero ang malungkot dito na hindi nagtapos. No? Na hindi rin niya na-enjoy yung kayamanan na yun. Bakit? Kasi dumating yung punto na siya ay mamamatay na. At doon ay makikita natin na saan napunta ang kaluluwa ng mayaman. At sabi dito, nung dumilat ang kanyang mga mata, no? Kasi namatay, siyempre, niliping. At pagdilat ng kanyang mata, sabi ng Biblia, humikit lang siya. Pero pagdilat niya, nandun na siya sa impyerno. Ando na siya sa Hades, di ba? Sabi dito sa 23, and in hell, he lift up his eyes, being in torments,
and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Pagdilat ng kanyang mata, ay nandun na siya sa paghihirap sa apoy. No? Meaning, ang kanyang kaluluwa ay nandun na sa impyerno. Na kanyang nadarama yung init, yung hapdi, yung sakit, yung hirap. No? Kaya sabi niya, kahit isang patak na lang ng tubig, maawa ka, Abraham. Isugo mo si Lazaro. Pero ano sabi? Walang pwedeng pumunta dyan na tumulong sa iyo. Dahil yung nandyan, hindi na pwedeng pumunta dito. At yung nandito, hindi na pwedeng pumunta dyan. Dahil merong tinatawag na Great Gulf Fix. May isang bangin na bottomless pit na walang hanggan na bangin, division. No? Ibig sabihin ay nandun siya sa impyerno. Wala nang balikan. Wala nang sabi nga ay wala nang Tagalog na yung para maawa pa sa kanya. No? Wala nang ganun. Mahabag. Wala nang wala nang awa-awa. Habag. At ganun pa man ibig sabihin, kahit na ganun kasidhi, ganun kaseryoso ang kanyang kahilingan, no, yung kanilang mga panalangin ay hindi tinanggap. Kaya ang mga namatay na tumungo ng impyerno, ganun sila kaseryoso manalangin. Kung kanilang maririnig pa yung salitang repentance, talagang magsisisi sila. Kaya lang huli na ang lahat. At salamat, yung inawit kanina na mag-asawa. No? Yung Jesus included. Na salamat na isa ako sa isinama kinahabagan ng ating Panginoon na maligtas. Imbis na ang ating kaluluwa patungo ng impyerno, isa ka sa naligtas. Amen? Amen. Salamat sa Diyos. So, number one, God the Father cares. No? Ang Diyos Ama ay may malasakit. Siya yung unang nagmalasakit. Nung si Eva at si Adan ay nagkasala, siya ang unang nagmalasakit. Wala silang nalapitan. Yung ahas na nagtukso sa kanila, na nag-alinlangan sa iniutos ng Panginoon sa kanila. Nung punto na sila ay nakita nila ang kanilang mga sarili ay hubad, no? Sila ay nagtago sa takot. No? Naku, Eva, ba't nakahubad ka? Adan, nakahubad ka rin. At kumuha sila ng mga dahon-dahon, no? At kanilang pinangtakip, ginawang saplot sa kanilang katawan. At doon, nung sila ay nagkasala, walang ibang lumapit sa kanila. Tama? Yung ahas, umiskapuni. Makatakas na nga rin. Bakit? Darating ang hatol. At ang hatol na ito ang maghahatid sa kanila sa kaparusahan ng impyerno. At ang sabi, nung hinanap ng Panginoon, nakita nyo, hinanap ng Ama. Sila dan, where art thou? Na dating nakakausap ng Diyos ang tao, no, sa hardin, no, nakakain nilang, gusto nilang kainin, nagagawa nilang, gusto nilang gawin. At sa panahon na yon ay hindi nila nagawa. Bakit? Pumasok ang takot sa puso at buhay ng tao nung sila ay nagkasala sa ating Panginoon. So nakita nyo ang resulta ng kasalanan kung bakit tayo nakakadama ngayon ng takot maging sa kamatayan. At yan ang ginawa ng kasalanan. At ganun pa man, ang Diyos Ama ang lumapit sa tao, di ba? At nung nalaman ni Adan, naririnig yung boses eh. Where art thou, Adam? No? So, nung siya ay sumagot na, dito po ako, Panginoon, sapagkat ako po ay natakot. No? At ako'y hubad. Sino nagsabi sa iyong hubad ka? No? Kinain mo ba ang prutas na aking pinag-utos na huwag kakainin? No? So, opo. Kasi yung binigay mong asawa, kabiyak, si Eva, pinakain ako. No? Nakita nyo, pagka ang tao ay nagkakasala, normal sa kanya, no, na magturo. Si Eva po, yung binigay nyo sa akin, kaya ako diba? At gano'n naman din si Eva.
nung siya ay binulgar na ni Adan, hinahanap niya yung ahas kasi Panginoong ahas. No? Kaya ang panganganak, no, ng babae, isa ito sa sumpa, no, na siya pag nagdalang tao ay ang kanyang paa ay nasa kabilang bukay, no, ang kanyang paa. So, ganun pa man, ay ginawa ng Panginoon ay nagpatay ng tupa. Alam natin yun. Kauna-unahang pagpatay na naganap sa Garden of Eden, no? Yung tupa. At yung balat ng tupa ang ginawa ng Panginoon na siyang damit, pantakip sa kanilang kahubaran. It is symbolized, no? The blood of Christ, yung blood ng pinatay na tupa, at yung kanyang yung kanilang ginawang damit, yun ang naging daan para hindi makita ang kanilang kasalanan. No? Yung dugo ng ating Panginoon, no? Ang nag-alis, tumakip sa ating karumihan sa harapan ng Diyos. No? Okay, God the Father cares. Siya ang unang nagmalasakit. Kung bakit isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ayon dun sa John 3:16, di ba? Yan ang ating pinag-aaralan. Hindi sapat na sabihin ko na mahal kita. Kinakailangan patunayan ko ito. Di ba tayong mga lalaki? Para mapatunayan nating mahal natin ang ating nililiha, gagawin mo ang lahat. Tama ba, mga men? Amen. Papakita mo seryoso ka. No? Papakita mo na tapat ka. Na malinis ang iyong hangarin. At ganun ang ginawa ng Diyos Ama. Sinugo ang kanyang kain sa isang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Anong dahilan? Para mamatay sa krus. Pamalit, pambayad, pangtakip ng ginawa nating mga karumihan kasalanan. No? Sapagat bagaman tayo makasalanan, ayaw talaga ng Diyos na doon tayo pumunta sa impyerno eh. At kinakailangan gumawa siya ng paraan. Bakit? Ang sangkatauhan na nahulog sa pagkakasala, doon patungo lahat sa kinalalagyan ni Satanas. Yung impyerno. Kaya ang impyerno hindi talaga disenyo ng Diyos sa atin, ng mga tao. Ang impyerno ay dinisenyo para sa mga nagrebelding anghel at kay Lucifer, kay Satanas. At napasama lamang tayo doon nung dinaya ni Satanas ang tao. Di ba? Siya ay nagsaan yung ahas. No? Magaling siyang magkuhan yung tactics ng pananalita. Manggaya. Ang ginamit din niya, salita ng Diyos. Talaga, sinabi niyo? Ibig sabihin, ang Bible na hawak-hawak nyo, hawak-hawak natin, nilalagyan ni Satanas ng question mark. Bawal ba talagang uminom ng alak? No? Nakalagay naman sa Bible, may alak. Gumawa pa nga ang Panginoong Jesus ng alak sa kasalan. So, nakita niyo yun? So, dinuduplicate niya, no? At kanyang inililigaw ang mga tao, kaya hindi lahat ng Bible tama eh. Kaya meron tayong isang Bible na ginagamit, and we believe, no? The inspired, inerrant Word of God is in the King James Version. Nasa King James Version siya. At salamat, itinuro ito ng kanyang mga salita. No? At ikinumpara yan sa mga so-called Bible na napatunayan na substandard, kulang yung pagkakasalin nila. Kasi ang King James Version, ito yung ikapitong salin ng salita ng Diyos eh. No? Ikapitong salin. At hindi naman kailan ang number 7 is God's number. No? Ganon din sa araw ng linggo. No? At kung isasalin mo pa yung salita mula dito sa King James, sa pangwalo, hindi na kayang abutin yung katotohanan, no? Para maunawaan ng tao. Magkukulang na. At alam niyo yung salitang Jesus Christ, sa ibang version, wala nang Jesus Christ, Him na lang. Him. Bakit ayaw nilang pangalan ng ating Panginoon? Jesus Christ. Sa ibang version, Him. Sinong Him? Parang siya. Ganun. Pero pag sinabi mo, si Jesus Christ, specific, nakita niyo yung kaibahan?
Kaya hindi tayo naniniwala sa ibang version ng Bible. So, sa madaling sabi, sa malasakit ng Ama, no, siya ay seryoso na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para mamatay sa krus, pambayad, pamalit ng ating mga nagawang pagkakasala. The one who cares for the falling of man. So, siya lang naman talaga nagmalasakit. Kaya nung tayo nagkasala, usually pagka ang mga kaibigan natin na nandun na sa huli na ng pulis, no? Doon sa kanyang ginawang krimen, wala na tayong magawa. Bahala ka na, ginawa mo yan. Pero ang Panginoon, hindi natapos na ang tao ay nagkasala. Gumawa pa rin siya ng paraan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang naging pamalit. Kaya salamat, may Ama na nagmamalasakit. May Ama na handang gumawa ng paraan para sa kanyang anak. So, the one who cares about keeping souls out of hell. So, number 2. Not only God the Father cares. Number 2, God the Son cares. Sino yung God the Son? Jesus Christ. So, anong sabi ng Luke chapter 19, verse 10? Umatras tayo ng ilang kapitulo. Luke 19, verse number 10. Ito yung nakita siya, amen? So, malinaw na sinasabi ng kanyang salita na for the Son of Man is and to save that which was lost. So, ang dahilan pala kung bakit isinugo ang bugtong nanak, si Jesus Christ, para hanapin tayo. At salamat, isa ka sa nahanap ng Panginoon. Amen? Isa ka sa nakatiyak ng langit, isa ka sa pinatawad sa iyong mga kasalanan, isa ka sa pinangakuan ng buhay na walang hanggan, isa ka sa pinangakuan na kanyang gagawin ang lahat para sa kanyang anak. So nakita niyo malasakit ng Diyos sa ating buhay. Bagaman tayo patapon na, wala na tayong pag-asa. Yung ating reliyon, yung ating mabuting gawa, yung ating kakayanan, no? Lahat reject, substandard, hindi pumasa. Sa madaling sabi. Kung kaya't ang sabi ng kanyang mga salita, si Jesus ang humanap sa atin, hindi tayong humanap sa Diyos. Amen? Kaya salamat may nag-share sa akin. No? At this coming October 23, yun yung araw na yung taong yun, tinuruan ako paano makatiyak ng langit. At sa biyaya ng Diyos, nandito sa inyong harapan. So, biyaya lang ng Panginoon. Salamat, may nagmalasakit sa aking kaluluwa. At ganun din, marapat lang na magpasalamat kayo sa mga tao na nanalangin, no? At nagturo sa inyo ng mabuting balita ng kaligtasan. Okay, so malinaw ang ginawa ng Panginoong Hesus na siya'y naparito, yung palang dahilan upang siya ay hanapin ka at iligtas ka sa kapahamakan ng impyerno. So, hindi madali. Diyos naman siya na makapangyarihan. Bakit kinakailangan pang merong mamatay? Kasi isang click lang yan eh. Patawad ka na sa iyong kasalanan. Tiyang, wala na. Bago ka nang nilalang. Kaso hindi yun ang tamang proseso eh. Merong pamamaraan ng Diyos na iba sa paraan natin. Amen? Amen. Kung gaano kataas ang kinalalagyan ng Diyos at kababa ang ating kinalalagyan, hindi siya magmimit. Kaya ang standard ng Diyos, hindi natin pwedeng baguhin. At dahil sa talino ni Satanas, talino ng tao, binabago natin kung ano yung sinabi ng Diyos eh. Nagiging substandard siya. At nakita natin paano nakisalamuha si Jesucristo sa mga makasalanan katulad natin. No? Siyempre, Diyos siya na banal at talagang hindi dapat makita na siya'y kasama ng mga makasalanan. Pero salamat, hindi niya tiningnan ang ating kalagayan. Ang tiningnan niya, yung kaluluwa mo at kaluluwa ko na dapat ay maligtas. Yun ang kanyang goal eh. Kasi kung titingnan natin ang kabanalan, lahat tayo bagsak. Diba?
So, this man receiveth sinners. So, Luke 15, verse 12. So, tinatanggap niya mga makasalanan. Kaya nga, hinusgahan siya ng mga Pariseo yung mga reliyosong taong ito. Dito sa Luke 15, verse number 2, di ba? Tingnan mo itong nagsasabing siya yung Diyos na ngayon ay kasama ng mga makasalanan. No? And the Pharisees and scribes murmured, saying, this man receiveth sinners and eateth with them. Nakita nyo? Kasi ang mga Pariseyong ito, tsaka mga eskriba, talagang nilalayo nila ang kanilang sarili sa mga taong ito, mga publikano, mga makasalanan, kamukha natin. Pero hindi nila maabot ang mga taong ito. Bakit? Sa paglalagay ng kanilang mga sarili na sila'y mga banal, patungong langit, ganun pa man sila ay mga makasalanan katulad ng mga publikanong ito. Kaya nung tayo lumapit kay Jesus, hindi niya tiningnan ang iyong nakaraan eh. Hindi niya tiningnan ang pangit mong buhay. Anong nakita niya? Yung kaluluwa mo, kinakailangan maligtas. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Amen? Amen. So, salamat ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ay may malasakit sa atin na huwag tumungo ng impyerno. Kaya nga, nung ang Panginoon ay nabubuhay pa dito sa lupa, anong kanyang utos? Ito. Diba? Matthew 28, na humayo kayo, ipangaral nyo ang mabuting balita, turuan sila at bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos ni Jesus. Kaya kung ano yung utos ni Jesus, yun ang ginagawa natin. At kung wala namang ibang utos ang Panginoon, huwag natin gawin. Amen? Amen. Kaya nga ang tawag sa atin Bible Believing Baptist Christian. Kasi ang pinaniniwalaan lang natin, Biblia. Hindi tayo naniniwala sa sinasabi lang kahit gaano kagaling ang mangangaral. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin pinaniniwalaan. Kaya nga dapat meron tayong mga Bible na hawak pag pupunta ng church. Amen? Amen. So yan ang ating buhay. Yan ang ating sinasampalatayanan. Yan ang ating ginagawa. Kaya nga, Bible ang buhay natin nakabase sa Bible, sa Biblia. Number 3, not only God the Son cares, the Holy Spirit cares. Ang Banal na Espiritu ay may malasakit. In the book of Acts, chapter number 2, makikita natin doon, mga kapatid, na ang Banal na Espiritu na ipinangako ng ating Panginoong Hesus nung siya'y umakyat na sa langit, no? Na huwag kayong aalis ng Jerusalem, hintayin nyo ang pangako ng Espiritu no? Sa araw ng Pentecost, no? Ay tatanggapin nyo. Ano ibig sabihin nun? Tinanggap na ba nila ang Holy Spirit sa buhay nila? Bakit meron pang pangako ng Banal na Espiritu dito? Yes, meron na silang mga spirit, pero yung empowerment, wala pa. Nung sila ay nanampalataya, tinanggap nila si Jesus sa kanilang buhay, nagpabautismo, no? Wala pa yung empowerment. At dito, no? Bagaman sila isang church, no? Isang lupon ng mga mananampalataya, no? Ang sabi ng Panginoon ay, meron siyang instruction, huwag kayo alis dyan, no? At doon, nandun sila sa church. At yung panahon ng Pentecost, doon sila pinuspos. No? Hindi nila tinanggap ang Banal na Espiritu Santo, kundi sila ay in-empower, pinalakas. Meron na silang Holy Spirit, pero yung promise, no, na sila'y papalakasin, no, iba pa yun. Kaya nung sila ay nakatanggap ng empowerment ng Holy Spirit, no, ay dun sila nakapagturo ng 3,000 kaluluwa. Isang araw lang. So nakita nyo? Saan nila dadalhin yun? Laki ng kongregasyon, no? Isang araw lang yun. Kung araw-araw may maliligtas na 3,000, ilan yan? Napakadami, kaya pinagpapapatay ang mga Kristiyano.
mga panahon na yun, pinersecute sila. No? Sabi ko nga, yung mga namatay na martir na kinalian ng leg, inulog sa ilog, no? Bata, matanda, pinugutan ng ulo, no? At 1 milya, 1.2 kilometers yata yung ganun kahaba ng mga ulo ng Kristiyano putol nandun sa may sibat. Ganun kahaba yun. Bakit? Nagdo-dominate na yung Kristyanismo yung panahon na yun eh. Kaya nga yung panahon na yun, doon sa lugar ng Antioch, tinawag unang Kristiyano ang mga mananampalataya. Hindi tayo nagpangalan ng salitang Kristiyano, yung kaaway ng ating Panginoon. Yan, mga Kristiyano yan. Kaya salamat, kahit na buhay ang kanilang itinaya, ipinalit, may pangaral lang ang mabuting balita. Naabot tayo, mga kapatid. Kaya makikita natin na ang Holy Spirit, meron siyang malasakit. No? Gusto niyang palakasin ka, patatagin ka, lumago ka sa iyong buhay, pananampalataya. So, empowering believers to witness. Kaya dapat malakas ang loob natin mag-share. No? Huwag kang matakot. No? Ang buhay natin, hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, di ba? O makipagchismisan tayo kahit hanggang abuti ng gabi. No? May mapag-usapan lang tayo. Pero ngayong naligtas ka na, no? Nakita mong kaibahan. So, ang Panginoon na ang ating chinichismis. Mari, alam mo ba? May bagong balita ako sa iyo ngayon. Gusto kong malaman mo. No? May regalong libre palang pinamimigay niya. Ayon sa salita ng Diyos. Gusto mo bang makatanggap? Tanggapin mo si Kristo. Amen? Amen. Ganun dapat eh. Empowerment ng Holy Spirit sa mga mananampalataya. At yun din ang kanyang isinisigaw sa mga puso ng mga mananampalataya na abutin ng mga makasalanan. Kaya salamat, mamaya may bisita tayo. Amen? So, maabot sila. No? Hindi man ganun tayo kagaling magturo, at least yung marinig nila na ipinapangaral na si Kristo na nagliligtas ay ito'y pagbibigay na ng Espiritu ng ating Panginoon, no? Na sila ay maabot. So, bringing conviction to sinners. Kasi pag hindi tayo na-convict, hindi tayo nabagabag ng ating mga puso, na ako pala'y makasalanan, hindi mo kailangan ng tagapagligtas eh. Madalas may mga bisita tayo, pag umuupo dyan, talagang tutulog, yamot na yamot. Inip na inip. Alam niyo yun? Pag hindi na-convict ang isang taong makasalanan na siya'y makasalanan, hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Bakit? Hindi niya madamang siya'y makasalanan. At hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Kaya ang Holy Spirit ang kinakailangan gumawa sa puso ng taong yan eh. Hindi siya maliligtas kahit gaano ka kagaling magsalita. Bakit? Ang banal na Espiritu ang nagpapakilala na ikaw ay makasalanan. Amen. Sa harapan ng Diyos. So, revealing Christ to the repentant heart. So, dun lang niya makikita na ito pala ang ginawa ng Panginoong Jesus. Noon, alam lang natin, namatay si Kristo sa krus. At yan ay pinagdiriwang natin tuwing mahal na araw. Hanggang dun lang. Pero hindi natin nakikita yung kahalagahan ng kanyang ginawa. No? Unless nung ikaw ay naligtas. Diba dun lang natin, kabuti pala ng Panginoon. Hindi naman natin masabi na mabuti ang Diyos. Mabuti lang ang Diyos pag may pagpapala. No? Pag may mga blessings. Pero hindi talaga natin siya lubos na napapahalagaan sa buhay natin. Hindi katulad ngayon. Amen? Amen. Salamat, isa ka sa iniligtas ng ating Panginoon at kinonvict ng Holy Spirit. No? Pag may magagawa kang pagkakamali, I believe tayong mga anak ng Diyos, no? Tayo meron ng katiyakan ng langit, tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan, past, present, future, pinatawad na eh. At kung tayo nagkakasala, no? Ay hindi nangangahulugan na ang kaligtasan ay nawawala o binawi ng Diyos. Hindi. Yan ay permanenteng nasa iyo. Kaya lang, pag tayo nahuhulog sa pagkakasala, malungkot ka. Ang bigat ng puso mo, ba't ko ba nagawa niya? Ba't ba hindi ako naka-attend ngayon? No? Talagang kahit nasa trabaho ka, ang isip mo, naku, nagkakantahan na sila doon. Di ba?
Alam ko yan, naranasan ko yan eh. Nagtuturo ako, araw ng linggo, wala ako sa church. Ilang taong kong ginagawa yun. Until na ang salita ng Diyos ay kumilo sa puso ko. Nung nabasa ko yung kanyang salita na sabi ko, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Alam niyo, nasa Deuteronomy, Leviticus, ng anumang gawa. No, sa araw na yan. Bakit? Ang araw na yan ay banal, mahalaga. Yan ay para sa Diyos. Until such time, ginibap ko. Instructor, I'm sorry to say, iiwanan ko na ang aking work. No? So, kahit na, actually, volunteer yun eh. Binibigyan ako ng bayad, ng sweldo. Hindi ko tinatanggap, volunteer. Bakit masaya akong ginagawa? Ganun pa man, iniwanan ko. So, madaling sabi, bakit? Hirap na hirap ang puso ko na laging inukil-kil ng Holy Spirit. Ako, ba't nandito ka? Dapat nandun ka sa bahay na tahanan ng Diyos. No? Ginibap ko. At bagaman na nalungkot sila dahil ako yung senior, wala akong magawa. Bakit? Pinili ko. Yun ang kalooban ng Diyos eh. May nawala ba sa akin? Wala. Nagkaroon pa nga ako eh. Siguro kung hindi ko ginawa ang kalooban ng Diyos, hindi ako lalago. Baka isa pa rin akong mananampalatayang dumalot hindi eh, okay lang. Kaya lang, may purpose pala ang Lord. No? May naigigib up tayo sa buhay natin minsan, napakabigat. Alang-alang sa kalooban ng Diyos na magawa lang natin. That is the power of Holy Spirit. Hindi na ikaw ang gumagawa, yung Holy Spirit. Yung magsabi ka na, kapo, yung araw ng linggo, talagang hindi pwede dahil ako'y nasa gawain ng Panginoon. Siguro kung di ko pinanindigan yun, wala si preacher dito. At wala akong mukha na ihaharap sa mga mananampalataya. Dumalo ka ng samba. Ako naman nawawala minsan. Tama ba? Right. Praise the Lord. Bakit? Yan ay kapangyarihan na ng banal na Espiritu Santo. Banal na Espiritu, I'm sorry. So, number 4. Heaven cares. Holy Spirit. So, maging ang kalangitan ba nagmamalasakit sa mga taong instead na mapapahamak sa impyerno, sila ay maliligtas? Yes, nakalagay yan, malinaw sa Luke 15:10. No? So, ang sabi dito na ang isang makasalanan na magsisi sa kanyang kasalanan at maligtas, manampalataya kay Kristo, nagkakatuwaan sila sa langit, nagtatalo na, nagsisigaw, ayun! Naligtas! Amen! No? Praise the Lord! Hallelujah! Masaya silang lahat. Ilang kaluluwa yun? Isa. Pero gaano kahalaga ang isa? Nagdidiwang ang buong kalangitan sa isang kaluluwang naligtas. Amen? Amen. So nakita natin. So every convert brings songs of praise in heaven. Yan, binasa natin kanina sa Psalms 96. Nakita natin na nakakaawit tayo ng may masigla, masayang puso pagka meron tayong naakay na kaluluwa. Amen? Amen. At minsan, nahihiya kang mag-backslide pagka yung bunga mo nandun eh. No? Kaya pag wala tayong bunga, okay lang sa'yo mag-backslide eh. Pero pag may bunga ka na akay, no? Nahihiya kang mag-backslide. Naku, baka no? Dumalo sila, wala kami, di ba? So, minsan ganun eh. Kaya mas lalo ka nag-e-enjoy pagka merong mga natuturuan ng mga kaluluwa na naliligtas. Amen? Amen. So, we make heaven glad when we lead people to Christ. And lastly, not only heaven cares. Hindi lang ang kalangitan na nagmamalasakit, even hell cares. Maging ang impyerno, nagmamalasakit. Makikita natin yung binasa natin kanina, Luke 16, di ba? Kung i-compare natin yung isang mayaman at si Lazaro, ang sabi dyan, parehas din sila namatay eh. Bagaman isa mayaman, isa mahirap, pero parehas silang namatay. No? Pero alam nyo, ang sabi dito, the cry of the rich man's in hell, send Lazarus. So maging ang impyerno. Bakit?
Di ba sabi ng mayaman, Amang Abraham, suguin mo si Lazaro sa aking tahanan, sa aking pamilya, sapagkat meron akong 5 kapatid. Sabi, nakita nyo, pati impyerno nagpapasugo ng mga ngaral na merong impyerno. Even hell cares. So yun ang kanyang sigaw. Kaya lang sabi ni Abraham doon na kahit ang isang patay magbangon pa, no? At kung hindi naman sila mananampalataya doon sa tinuturo ni Moses, kahit ang isang patay magbangon, hindi sila maniniwala. So hindi na kinakailangan ng proof, no? Na merong patay na nabuhay para mag-share ng gospel. Bakit? Tayong mga buhay ang merong responsibilidad para i-share sa mga tao ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Hindi ang mga patay. Amen? Amen. Tayo ang inatasan. No? At nakita nyo, yung 5 minuto sa impyerno na makita natin ang kalagayan ng lalaking ito, magkakaroon tayo ng tinatawag na concern for the soul. So sa aking pagtatapos, do you care? Kung ang Ama nagmalasakit, kung ang Anak, ang Holy Spirit, ang kalangitan, ang impyerno, tayo pa kaya? Amen? So, alam nyo yung mga taong may malasakit, madali silang gumawa ng paraan para ma-share ang gospel. Ano yan? May tracks dyan. No? Meron dyan social media. No? Ilagay mo yung paraan ng kaligtasan. Amen? So, those who care, pray and witness to bring sinners to Christ. So, yun ang pinakabuod ng ating pinag-aralan ngayong umaga, mga kapatid. So, tayong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin. Let us pray to the Lord. Diyos Ama na mahabagin sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa umagang ito na minsan pa ay binigyan mo ng init ang aming mga puso. Sa apoy ng kaparusahan ng impyerno na mahalaga pa lang kami magbadali at ituro ang mabuting balita, Panginoon, na si Kristo ay nagliligtas. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kami na mga anak mo ang inatasan, ang may pribilehiyo na makapagbahagi ng mabuting balita, Panginoon. Thank you, Lord, na hindi ang mga nasa impyerno, hindi ang mga namatay ang dapat magturo, Panginoon, kundi kaming mga buhay na nakakilala sa iyo bilang aming Panginoon at nakakilala sa iyo bilang personal na tagapagligtas. Amen. Salamat, Lord, na minsan pa ay kinilos mo ang aming mga puso sa kabila ng aming takot na maibahagi ang mabuting balita. Thank you, Lord, for giving us the power of the Holy Spirit to send us to spread the good news to the lost. Sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anak, we know na hindi pa nila nakikilala ang Panginoon na aming tinanggap na tagapagligtas na si Jesus. Ayaw po namin maging huli ang lahat na datnan sila ng kamatayan na walang kaligtasan, Panginoon. That's why we are praying, we are preparing, we are sending the good news, Panginoon. Habang lahat na kayo ko nakapikit ngayong umaga, if you have a